Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakaganda na namang playoff game. Ito ang Game 3 sa pagitan ng Barangay Nebra San Miguel kontra sa koponan ng San Miguel Beermen. Hindi na naman tayo binigo ng dalawang koponan na to dahil napakalupit at napakaganda na naman ang kanilang pinakitang laban. Ngayon mga ropa, naipanalo ng koponan ng Barangay Nebra ang Game 3 at lamang na sila ng 2-1 sa serye. Talo ang koponan ng Barangay noong Game 2 kaya nakaisip si Coach Team Cone ng isang pambihirang counter para maipanalo nila ang Game 3. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown ng Game 3. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula sa third quarter. 54-47 ang score. Lamang ako na ng Barangay Nebra. Take note mga ropa, sa first at second quarter, dikit lang ang laban at dikitan lang ang score ng magkabilang koponan. Kaya dito tayo dumako sa third quarter. Dahil dito lumamang ang Barangay Nebra ng 7 puntos at malaki na yan para sa game na to. At isa pang take note mga ropa, ang interesting kasi lamang koponan ng Barangay Nebra dito pero mahahabol yan ng San Miguel Beermen. Tapos sunod ay lalamang sa puntos ang koponan ng San Miguel Beermen at mahahabol naman ng Barangay Nebra. Kumbaga vice versa o salitan yung lamangan nila. Dikit na dikit talaga at match na match ang dalawang koponan na ito. Okay, simulan natin dito nga sa may third quarter. Pag-usapan muna natin tong matchup at ang depensa na gamit ng Barangay. Ang depensa na gamit ng Barangay dito ay man-to-man defense. Tapos ang matchup dito, CJ Perez kontra kay Stephen Holt, Junmar Fajardo kontra syempre kay Japet Aguilar, Justin Brownlee kontra kay EJ Anosike. Pero usually mga ropa, minsan ang bumabantay kay EJ Anosike ay si Stephen Holt. Pero minsan si Justin Brownlee nagpapalitan sila. At ngayon nga si Justin Brownlee ang tumatao kay Anosike. Tapos dito meron tayong Maverick Amnisi kontra kay Marshall Lassiter. At meron din tayong Scotty Thompson kontra naman kay Jericho Cruz. CJ Perez ang nagmamando ng bola at binabantayan siya dyan ni Stephen Holt. Nag-set ng screen dito si Junmar Fajardo. Ang defense dito ni Japet Aguilar, medyo nakadrop defense siya dito eh. Kaya ang tendency na anticipate yan ni CJ Perez. Hindi niya na pinurse ang issue para sa laksakan itong si Japet Aguilar. Dahil nga medyo nakadrop defense si Japet Aguilar, may space dito, kaya tinil drops na lang ni CJ Perez. High IQ basketball play ni CJ Perez mga ropa. Simpleng details na to, na simpleng space lang ang na-open sa kanya. Easy 2 points basket is good para kay CJ Perez. At dito mga ropa, possession naman ang koponan ng Barangay. Actually, good set-up play to para sa mga players ng Barangay. Ang gaganda ng pwesto nila dito. Spread out ang floor para sa kanila. Pero ang napansin ko dito sa play na to, naka-set up talaga tong pwesto na to para kay Scotty Thompson. Paano ko po nasabi kung bakit? Naka-spread out silang 5 dyan. Pero si Justin Brownlee, pansinin natin ang pwesto niya dito. Si JB32 in the first place, kaya siya nakapwesto dyan sa may high post, para mag-set siya ng screen dito sa may ibabaw sa mga cutter. At ang mismong kakat nga dito mga ropa ay si Scotty Thompson. At isang iglap lang, naiwan niya si CJ Perez dito sa cut niya. Pansinin din natin si Japet Aguilar, nakapwesto siya dito. Nakatingin siya dyan sa 4 niya kakampi at naghihintay lang talaga siya ng tatakbo, specifically si Scotty Thompson, at ginawa niya nga yun. Medyo na slow down ni JB32 dito si CJ Perez dahil nga nag-set siya ng screen dito sa may ibabaw. Kaya naiwanan din ni Scotty Thompson dito si CJ Perez. Easy 2 points, basket is good para kay Scotty Thompson. At dito sa kabila, nag-ambag si Marshall Lassiter ng kanyang 3-pointer. Mabibitawan pa niya yan, pero still basket is good para kay Super Marsho. Tapos another possession by San Miguel Beermen. Ang bumabantay na dito kay EJ Anosike ay si Justin Brownlee. Pero dito naka-drop coverage si JB32 against kay EJ Anosike. Si EJ Anosike tumitira talaga ng 3-pointers yan mga ropa, diba? Kaya open na open kay EJ Anosike. Nag-set pa nga ng screen dito ng bagya si Marshall Lassiter. Anosike for 3, basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, kanina SMB ang nag-aabol sa Barangay Nebra. This time sila na ang may hawak ng lamang. Dito naman tayo dahil San Miguel Beermen na may hawak ng kalamangan. Sabi ko nga ang Ginebra naman ang hahabol dito at vice versa. Palitan kasi sila ng kalamangan. Sa pagkakataong to, patapos na ang third quarter, nalalapit na naman sa endgame ang larong to. At ang veteranong rookie na si Arja Barrientos ang nagbamando ng bola sa ibabaw. At ang bumabantay sa kanya dito ay walang iba kundi si Super Marsho. Ang defense na gamit dito na San Miguel Beermen mga ropa, nag-adjust sila to zone defense. Pero dito kasi nag-set ng high screen si Japet Aguilar kay RJ. At si Super Marsho nag-move under the screen dito kay Japet. Si Junmar Fajardo mga ropa, walang magagawa yan dito pag nag-set ng screen si Japet Aguilar. Kuwang-kuwa ni Japet Aguilar dito si Super Marsho. Kaya na-open si Arja Barrientos dito sa may 3-pointer. Si Junmar Fajardo mga ropa, hindi man-to-man defense yan ha. Pwesto yan doon sa may zone defense. Kaya ang tendency dito mga ropa, open talaga si Arja Barrientos dahil lang sa screen na yan ni Japet Aguilar. Simpleng-simple lang ang ginawa dito ng Barangay Nebra. At sumunod, take note mga ropa, ang Ginebra naman na nag-aambol dito sa punto sa SMB dahil
lumamang ang SMB dito. Nauna nang mag-set ng defense dito si Junmar Fajardo. Take note, zone defense nga ang ginamit naman ng San Miguel Beermen dito. Kaya ang nangyari, si Marcio Lassiter pumeso dito sa may gilid. At ang ginawang diskarte naman dito ng Barangay Nebra, binilisan nila yung kanilang opensa. At mabilis nakapwesto si Justin Brownlee dito sa may paint. Na-anticipate yan ang buna ng Barangay Gene Kings. Lalong-lalo na si Marcio Lassiter yung naiwan doon sa may ilalim. Kaya binasa agad nila kay JB32 yung bola. Mismatch yan. Tinirahan lang ni JB32 si Super Marcio. Yun nga lang paling ang tira, mintes yan. Pero dahil nakasetup agad dito si Junmar Fajardo ng depensa sa may ilalim, nakatingin siya dito kay JB32. Hindi niya na-anticipate na manggagaling doon sa may ibabaw si Japet Aguilar. Kaya ang tendency, hindi nakabox out dito si JMF. Easy putback para kay Japet Aguilar. Basket is good. Dito mga ropa, pinagpatuloy ng San Miguel Beermen ang kanilang zone defense. At para mabasag ang zone defense, isa ang proven na paraan dyan. Tumira ng tumira sa outside. At ito nga ang ginawang diskarte dito ni Coach Tim Cone at players ng Barangay Nebra. Dito, delay ang depensa ni CJ Perez kay Maverick Amnesia. Tignan natin, malayo ang espasyo nila sa isa't isa. At malapit na rin si Maverick Amnesia dito sa may 3-point line. Good read naman kay Justin Brownlee dahil na-anticipate niya na si Maverick Amnesia ay nakapwesto na sa 3-point line. At malayo ang depensa ni CJ Perez. Nakagawa ng espasyo dito si Maverick Amnesia sa pagtakbo niya lang dito sa may 3-pointer. Kaya itinira niya na yan. Maverick Amnesia 4-3. No problem. Si Manny, basket is good. At ganun-ganun lang mga ropa. Barangay Nebra naman ang may hawak ng kalamangan dito sa Game 3. At the next possession mga ropa, sobrang interesting ng ginawa ng San Miguel Beermen dito at ni Coach Jorge Galen. Still, zone defense pa rin ang gamit nila. Pero pansinin natin yung small ball lineup nila dito sa depensa. Si Marcio Lassiter pa ang nasa gitna para sa San Miguel Beermen. Match up ni JB32 at TR7. Honestly, kayang-kaya ni Justin Brownlee na salaksakan itong si TR7. Kayang-kayang balyahin ni Justin Brownlee si TR7 dito, pero hindi niya pinorse ang issue. Kasi nga naka-zone defense dyan ang kupunan ng San Miguel Beermen. Maraming pwedeng sumalo sa kanya sa depensa if ever nasalaksakan niya ang depensa ni TR7 dito. Kaya nag-stick talaga sila dito sa game plan na long bomb ang kanilang magiging pambasag sa zone defense. Na-attract ni JB32 ang depensa dito ni Enciso na nakabantay dito kay Ralph Koo. Kaya ang tendency open si Ralph Koo dito sa may corner 3-pointer. Dahil nag-help si Enciso dito kay JB32, espasyo yan para kay Ralph Koo. Shooter, take note, shooter tong si Ralph Koo mga ropa. Kaya ibibitaw niya talaga yan, open na eh. Dito talaga mahirap kalaban ng Barangay Nebra eh. Halos lahat ng players sila shooter sa may 3-pointer. At Ralph Koo for 3, easy money, no problem, basket is good para kay Koo. At dito mga ropa, kitang-kita na nakahabol at lumamang pa ang kupunan ng Barangay Nebra entering the 4th quarter. Pero eto na naman si TR7 ang nagpanalo sa kupunan ng San Miguel Beermen noong Game 2. Pansinin natin si RJ Abarientos ang bumabantay sa kanya dito sa may 3-pointer. Honestly, medyo maluwag ang space dito para kay TR7 para mag-create siya ng 3-pointer. Medyo malayo talaga ang depensa dyan ni RJ Abarientos, kaya kinapitalize na yan ni TR7. Terence Romeo for 3, easy money, basket is good. At another one possession ulit ng SMB. Parang nagpapainit na ng makina itong si TR7 sa pagkakataon na to. Dahil siya na naman ang may hawak ng bola dito. Pero ang ginawang adjustment dito ng Barangay Nebra mga ropa, si Maverick Amnesia na ang bumabantay dito kay TR7 imbis na si RJ Abarientos kanina. Nag-set ng high screen dito si Abay Junmar Fajardo at dinaanan niya ni TR7, ginamit niya yan. Kaya't nakuha dito ang depensa ni Maverick Amnesia. At si JB32 as always mga ropa, lagi siyang nakadrop defense dyan. Ang tendency nito may open space si TR7 para tumira dito sa may mid-range. At yun nga ang kanyang ginawa. May tira yan sa mid-range, easy 2-pointer para kay TR7. At dito mga ropa, tignan natin at aralin natin tong play na to ng Barangay Nebra. Himayin natin ang importansya ng high screen na ginagawa lagi ng Barangay Nebra sa kanilang mga plays. At ang nag-set ng high screen si JB32 mga ropa, bahagyan niyang na-delay sa depensa dito si TR7 against kay Maverick Amnesia. Para sa akin, good decision ang ginawa dito ni EJ Anosike dahil hindi niya nilubayan si Justin Brownlee dito sa may 4-pointer, which is sa mga gantong pagkakataon crucial at kayang-kayang ipasok ni Justin Brownlee yung mga ganyang tira, lalo't lalo na 4-point shot yan. Pero ang tendency sa ginawa na to ni EJ Anosike, nagkaroon ng open lane si Maverick Amnesia dito para i-penetrate pa ng mas malalim ang depensa ng Barangay Nebra. Kaya dito mga ropa, no choice si JMF kundi mag-close out kay Maverick Amnesia. Dahil kung di siya mag-close out dyan, easy 2 points ang mangyayari kay Maverick. Ang senaryo naman dito, open naman si Japet Aguilar dahil nag-close out nga si JMF dito kay Maverick. Na-anticipate yan ni Amnesia, kaya easing pasa lang ang ginawa niya dito kay Japet. Dahil walang bantay si Japet Aguilar, si JMF
JMF na kay Maverick, easy 2 points, basket is good para kay Aguilar. Yun ang matinding epekto ng high screen plays ng ginagawa dito ng Barangay Nebra, mga ropa. Eto ngayon, tignan natin kung di naman dumepensa si EJ Anosike dito kay Justin Brownlee sa may 4-point shot. Kung nag-help defense dito si EJ Anosike, hindi sana makakasalaksak dito si Maverick Amnesia dahil maharangan niya agad yung dadaanan dito ni Maverick. Ang tendency naman, ma-open si JB32 dito sa may 4-point shot at possible na possible, ipapasa ni Maverick Amnesia sa may 4-point shot kay JB32. Kung nag-close out si EJ Anosike dito kay Maverick Amnesia, ang tendency open naman si JB32. Kumbaga ang daming option talaga ang nangyayari sa Barangay Nebra dahil sa mga high screen plays nila na to. At possession naman ng San Miguel Beermen, man-to-man defense pa rin ang gamit na depensa dito ng Barangay. Screen dito ng kupunan ng SMB, penetration naman ni CJ Perez. Help sana sa depensa dito si Justin Brownlee pero na-anticipate agad yan ni CJ Perez na open si Anosike dito sa may 4-point line. At walang abog-abog mga ropa, tumira si EJ Anosike dyan sa may 4-point shot. Hindi naman siya napaiya dyan dahil basket is good para sa kanya, easy money. At dito dumating na tayo sa puntong wala ng 2 minuto ang natitira sa 4th quarter. 5 ang kalamangan ng Barangay Nebra. Still a crucial game para sa dalawang upunan. EJ Anosike binabantayan dito ni Stephen Holt. Ang ginawa ni EJ Anosike dito, isolation at tinira niya ng mid-range jumper dito si Stephen Holt. Pero may isang option pa sana dyan si EJ Anosike na pwede niyang gawin. Umiscreen na kasi si Jericho Cruz dito sa may gitna, which is kung ipapasa niya kay CJ Perez yung bola dito sa may 3-pointer, walang makakahabol dito kay CJ Perez dahil sa screen na to ni Jericho Cruz. At open na open sana si CJ Perez dyan sa may 4-pointer. Pero EJ Anosike took this moment para itira ang mid-range jumper. At again, hindi siya napahiya dyan. Panis ang depensa ni Stephen Holt, easy 2 points para kay EJ Anosike. At ang score, dumikit na ang kupunan ng San Miguel Beermen, 93-90. 3 puntos na lang kalamangan dito ng Barangay Nebra. Ngayon, kailangan nila ng stop at ang bola dito na kay Stephen Holt. Binabantayan siya dyan ni Jericho Cruz. Ang ginawa ni Justin Brownlee dito, magseset siya sana ng screen kay Stephen Holt. Pero fake ang ginawa dito ni Stephen Holt. Krinos Obera niya dito si Jericho Cruz kaya naiwan si Jericho Cruz ng bahagya at konting space lang ang kailangan dito ni Stephen Holt para maka-layup siya dyan. Crucial layup kay Stephen Holt. 95-90 nakakuha pa ng stop dyan ng Barangay Nebra dun sa kabilang possession ng SMB. Kanila ulit ang bola. At dito sa play na to, ganun din ang ginawa ni Justin Brownlee. Same spot kay Stephen Holt. Crossover din siya dito sa depensa ni EJ Anosike. Dahil sa crossover na yan, nagkaroon siya ng space dito para sumalaksak. Ang pagkakaiba si JMF nag-rotate pa dito para harangan si Justin Brownlee. Pero still mga ropa, Justin Brownlee still manages to take a 2-point shot, easy layup. Basket is good kaya 7 ang kalamangan dito ng Barangay Nebra. Sa kabilang banda si Marcio Lassiter nakakuha pa ng kanyang 4-point shot. Pero sa pagkakataon na to, kinapos na sa oras ang San Miguel Beermen. Dahil sa dalawang crucial layup ni Stephen Holt at Justin Brownlee sa parehong posisyon at parehong move ng crossover ang kanilang ginawa dito, na ipanalo ng Barangay Nebra ang kanilang Game 3 sa San Miguel Beermen. Abante na sa serye ang kupunan ng Barangay Nebra, 2-1. What a game! Panalo na naman ang mga fans dito sa game na to. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa ginawang diskarte ng Barangay? Na tingin nyo talagang nagpapanalo sa kanila dito sa may Game 3? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion para makapagkwentuhan tayo.